Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University. Andito naman ang iyong professor sa Parking University at saka mag-share na naman tayo ng realidad sa buhay, kaibigan, na knowledge na matutunan natin sa buhay. Alright, yung topic na ito, kaibigan, itong sinasabi ni Bob Proctor, kaibigan, na sinishare ni Bob Proctor na bakit nga daw nag-shift yung buhay niya, kaibigan. Okay, so anuhan natin ng short ni Bob Proctor. Isa siyang drop out sa high school. 2 months lang daw siya nag-high school, kaibigan. So hindi siya nakapag-aral ng college and 2 months nga lang siya nag-high school. Okay, so marami siyang trabaho, nagtatrabaho siya sa mga bartender, paikot-ikot lang yung trabaho niya. So in short, nag-struggle siya sa buhay during the time. So yung salary niya daw is 4,000 per year during the time, at saka yung utang niya is 6,000. So short talaga daw siya. So pinag-aralan niya daw later on bakit nag-iba yung realidad niya. Okay, so ito yung napakagandang lesson na matutunan natin ni Bob Proctor, kaibigan. Okay, listen, kasi dito lang natin ito matutunan sa Parking University, kaibigan. It could change our life kasi sabi nga ni Bob Proctor, it doesn't, kahit daw hindi ka nakapagtapos ng high school or college, kaibigan, but if you know this specific principle, kaibigan, you could change your reality as well. Kasi ito nga daw nakapagbago sa realidad niya. So hindi daw siya exceptional, isang normal nga siya na tao, same sa majority, kasi nga nag-struggle siya, wala rin siyang behind din siya sa buhay during his early days. Okay, so bakit ka ba nagbago daw yung buhay niya? Wow! Okay, so sabi ni Bob Proctor, kaibigan, mayroon siyang nakilala na mentor. Okay, swerte lang siya kasi may nakilala talaga siya na mentor. At saka binigay itong libro sa kanya, kaibigan. Itong libro na ito, kaibigan, ito yung Think and Grow Rich. Okay, so araw-araw na niya itong inastadihan. At saka slowly niyang ina-apply kung ano ang andun sa libro na yon. Wow! So isinummarize ni Bob Proctor kung ano talaga yung main na andun sa libro na yon. So itong libro na yon, kaibigan, ito yung sinulat ni Napoleon Hill. Okay, so si Napoleon Hill, kaibigan, parang buong buhay niya, kaibigan, dinedicate niya sa libro na ito kasi nag-i-interview siya sa mga more than 500 richest man sa Amerika. Okay, so kibali nag-i-interview sa mga great thinkers. So sabihin natin ng mga great thinkers to financially smart. Okay, kasi may analytically smart, smart sa school, pero pagdating sa buhay, sa realidad ng buhay, or bakit may mga smart na tao na hindi marunong kumita ng pira, or bakit na may mga hindi nag-excel sa school pero pagdating lang sa totoong buhay magaling silang kumita ng pira. So dito yung ini-interview ni Napoleon Hill sa libro na Think and Grow Rich, kaibigan, yung mga best thinker talaga, financially intelligent, kasi they are millionaires during the time. So ngayon siguro worth yan, yung mga tao na yun is 100 million probably after sa inflation. Okay, so anyway, so sabi ni Bob Proctor, kaibigan, nung nag-shift na yung buhay niya, di niya rin alam daw ano ba nung nangyari sa kanya. Okay, so gusto niyang istadihan yung sarili niya, bakit nag-transform yung buhay niya, ano yung nangyari sa kanya from very poor, nagiging, kasi after next year daw, kaibigan, yung binasa tong libro ni Napoleon Hill, yung 4,000 na yearly na niya na sahod nagiging 100 yata K or 140K. So ang laki ng jump sa sahod niya, times 20 or times ilan ba yung times 20 plus 20x yung sahod niya from to after 1 year. So sabi niya, kaibigan, ito yung daw yung sekreto. Nung inistudihan niya yung sarili niya, kaibigan, ano yung nakuha niya sa libro ni Napoleon Hill? Sabi niya, when you change your paradigm, kaibigan, you will change your life as well. Wow! Ano tong paradigm, kaibigan? Okay? Sabi ni Bob Proctor, itong paradigm, kaibigan, ito yung nakaprogram sa atin. Okay? Since pinanganak tayo, kasi yung parents natin, kaibigan, mother, father, nung pinanganak tayo, lahat ng mga Muslim, yung mga genes na kukuha natin sa kanila. Okay? So mostly genetically daw, kaibigan, yung mga traits, mga emotion nila, or mga ano daw nila, kaibigan,
nakukuha, namamana na natin yun, kaibigan. Okay, so nung maliit kayong bata ka, kung ano yung nakikita mo sa society, kaibigan, nakikita mo sa family mo, very close friends mo, family mo, parents mo, grandparents mo, kaibigan, namamana nila, most likely napapasa daw yan sa'yo, kaibigan. Okay, so ito yung tinatawag ni Bob Arum na paradigm, yung program sa brain mo or subconscious mind mo, kaibigan. So hindi mo alam na yung mga ginagawa mo na routine, yun yung na program mo since bata ka pa. Okay, so once, kasi marami daw dyan, kaibigan, ng mga program na ito, kaibigan, na hindi na siya applicable ngayon. As they are ridiculous daw ito. Hindi na siya applicable sa totoong buhay, na namamana lang natin to. So ang ginawa ni Bob Proctor, nung naintindihan niya daw yung mind ng isang tao, kaibigan, ganito daw yun. Okay, so yung mind ng isang tao, kaibigan, dalawang side. Mayroong tinatawag na conscious mind at saka subconscious mind. Okay, so yung conscious mind, kaibigan, ito yung brain natin na tayo ay makapag-isip, tayo ay makapag-accept and reject. So mag-thinking mind, ito yung thinking mind, kaibigan. Kung tayo ay mag-iisip, kaibigan, ito yung conscious mind. Kaya nga tinatawag yung conscious, kasi conscious siya. So alam niya yung right or wrong. Okay, so itong isang side sa mind natin, kaibigan, ito yung tinatawag na subconscious mind. Okay, so sa subconscious mind, kaibigan, ito yung paradigm natin, kaibigan. Kung ano yung nakaprogram dun sa subconscious mind natin, ito yung tinatawag na paradigm. Okay, so yung paradigm, kaibigan, is yung parang habit na ginagawa na natin na hindi na tayo nag-iisip. So kung ano yung, di ba, yung bata, kung ano yung sa bata, matutunan niya. Kung anong lingwahe na inaano sa bata, English, Filipino, Bisaya, Tagalog, Waray, Chinese, Indonesian, Arabic, kung ano man yan, kaibigan, maabsorb yun ng bata, kaibigan. At sa yun yung part ng subconscious mind niya. Kung nakikita ng bata is chaos yung bahay niya, tingnan mo, may mga bata na pag mga lumaki yung mga bata, may na nagiging ano din sila, nagiging serial killer or nagiging bad apparently, kasi kung titignan yung paradigm nila, kaibigan, nakukuha nila yon sa since maliit pa sila, so may problem sa maliit pa sila. Pero yung bata na nagiging minsan na nagiging maginoo or magandang pagka brought up, kasi nga yun yung program ng brain niya since maliit pa siya, kaibigan. So nakukuha niya. So the good thing with human being daw, kaibigan ko, whatever our paradigm or program sa brain natin, kaibigan, we could change it. Wow, okay? So we could change it, and anyone has the capability and capacity to change this paradigm natin, kaibigan. Okay? So ganito na yung, kaibigan. Itong subconscious mind natin, kaibigan, ito yung hindi na siya nag-iisip. Okay? So yung tao daw, kaibigan, is majority sa mga tao is hindi na tayo nag-iisip. Okay? So may kasabihan na a man would rather die than think. Okay? So pipiliin pa sa isang tao na mamatay kaysa mag-iisip, kasi mostly hindi tayo nag-iisip. Hindi nga tayo nag-iisip, kaibigan. Hindi daw natin ginagamit yung isip natin. Hindi natin ginagamit yung imagination natin. Kasi kung araw-araw pagising mo, routine yung ginagawa mo, kain, toothbrush, punta ng trabaho, pagbalik, nood ng TV or whatever you do, routine, it's a habit, tulog, magising na naman, laro ka sa mga bata or whatever you do, in that routine, it's a habit na hindi ka nagtithink, yun yung paradigm mo, kaibigan. So ang ginawa ni Bob Proctor, kaibigan, nung change na yung paradigm niya, sabi niya is nag-create siya ng goal. Kasi yung paradigm niya, hindi siya marunong mag-create ng goal. Kung mayroon siyang goal na create, kaibigan, sinulat niya yung goal na yun, kaibigan, at saka slowly change niya yung mga ridiculous na mga nakaprogram sa mind niya, na mga namamana niya pa sa mga previous generation, and ini-imagine niya kung ano yung gusto niyang mangyari. Okay? For example, gusto niyang magiging kumita ng 100,000 per year daw. So, or anything na ma-improve yung buhay niya, ini-imagine niya daw, kaibigan. Kasi yung subconscious mind, kaibigan, hindi siya marunong identify kung ito ay real or ito ay imagination. Yung conscious mind natin, kaibigan, pwede itong mag-accept and reject. Pero yung subconscious mind natin, kaibigan, hindi siya marunong mag-reject. Mag-accept lang siya. Kung ano yung pinifeed natin, kaibigan, mag-accept yung subconscious mind, at saka pag ina-accept ng subconscious mind, yun yung magiging new paradigm mo, kaibigan. At saka yun yung may sinasabi doon ni Napoleon Hill na auto-suggest. Mag-auto-suggest to kung ano yung palagi mong iniisip at saka ina-imagine. Ang sekreto daw doon, kaibigan, sabi ni Bob Proctor, is dapat, for example, if you feel mo kung ano yung
for example, you want to become that person or you want to have that something, if you feel mo kahit hindi pa ito nangyayari, kaibigan, kasi yung feeling dun, kaibigan, yun yung makapag-generate daw ng kaibigan, na makapaniwala yung subconscious mind mo. Kaya nga mayroon lang tinatawag itong mga mantra, okay? Mayroong mga mantra, mayroong mga self-positive talk. Ang purpose nito, kaibigan, is tinitrain yung subconscious mind, kaibigan, na ma-change yung paradigm mo, at saka once ma-accept to ng subconscious mind mo, mag-auto-suggest yung subconscious mind mo whatever, kung ano yung feed mo. Okay, so kung nag-feed ka ng positive, not I'm not good, I'm not worthy, hindi ko kaya, I cannot afford, i-accept yun ng subconscious mind mo, kaibigan. But if yung subconscious mind, if mag-feed ka ng positive, like I can do that, how can I afford it, kaya ko yan if kaya ng iba. So whatever positive daw na iti-think mo, kaibigan, as if you feel mo if you feel mo that you are on that person already, kaibigan, kasi yung feeling daw yun yung nag-i-impact doon, kaibigan, na nagsasabi sa subconscious mind nga, okay, you already achieved that. Kasi yung subconscious mind nga, hindi niya alam kung fake yan or imagination, as long as kung ano yung sinasabi mo at saka nafe-feel mo, i-accept niya. So yun yung sabi ni Bob Proctor, na ito yung sekreto bakit nga daw na-change yung reality na, kaibigan. So once we change our paradigm, once we change how we think, kaibigan, and we feel that we already there, kahit hindi pa natin na-achieve yun, kaibigan, our reality will slowly change daw, kaibigan. We will attract something towards that goal. Wow! Hopefully may natutunan tayo, kaibigan. It's all about na naman to sa mind and subconscious mind. Ano ka-powerful yung mind natin, kaibigan. Alright, hopefully may natutunan tayo ng at hindi ko na sayang yung oras mo. I wish you well. Close your eyes, open your arms, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan. Boom! Siya kala, nagkala-kala, like!